sir, considering that it's quite important? Wala pa po dahil ang kanyang deadline ay October 25. So, pwedeng mapaaga, pwedeng on the date. So, abangan na lang po muna natin. Okay. Next question will be coming from Eden Santos, Net25. Yes, good morning po. President Marcos said, and I quote, "When I was in local government, when national government came in and it was going to do its construction, they come in, they do the project. But at some point, they come back to the local government executives and say, natapos namin yung project. I-inspectionin namin ngayon yun. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama yung ginawa ninyo, hindi ko pipirmahan yung acceptance. Pero sa kanya pong pagkadismaya, na-shock siya, itong proseso na ito ay nawala po entirely. Kaya parang nagkaroon ng mga ganitong mga anomalya sa flood control projects. After 3 years po, why now lang nakita ni Pangulong Marcos yung pong pagkakatanggal ng mahalaga palang proseso po na iyon? Magandang katanungan ay kung bakit tinanggal ang proseso na ito nung nakaraang administrasyon. Ang mga nagsagawa nito ay namayagpag at yung ibang nagsagawa nito ay nag-crossover sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Same people na siya nagre-report kay dating Secretary Manny Bonoan. Ang magandang tanungin po dito ay bakit hindi na ipaalam ni Secretary Manny Bonoan ito sa Pangulo at ang Pangulo pa po ang siyang nakaalam at nakadiskubre, kaya po siya talaga pong nadismaya sa ganitong klaseng ginawa. So matagal na po ito at kung hindi pa po nadiskubre ng Pangulo, baka hanggang ngayon ay namamayagpag pa po sila. Isa lang pong follow-up. Isa pang question. Sabi po ni BP Sara, wala raw sinseridad sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Hinayaan lang nilang, parang pinapakita lang nila na kunwari may ginagawa po sila. Any comment po from the palace? May ginawa na po ba? Ang nagtapatanong niyan at nagkomento niyan. Magtrabaho po muna sila. Next question will be coming from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, just a follow-up on the Ombudsman. What do you say to the claim of Senator Amy Marcos that the President is set to appoint Justice Secretary Remulla as the next Ombudsman? Tingnan po muna natin. Huwag muna pong pangunahan ang Pangulo. Marami pong pagpipilian. 7 po ang nasa shortlist. Wag pong pamunahan ni Secretary Amy. So any timeline as to when the new Ombudsman will be appointed? Aking po sinabi kanina hanggang October 25 pa po at tatignan po natin kung mapapaaga o on the date po niya masasabi kung sino po yung napiling ombudsman. So by October 25 or earlier? Pwede pong earlier. Pwedeng on the date. Okay, thank you po. Reminding everyone of our one question, one follow-up. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Ma'am, may we know the reaction of the President on the revelation of AFP Chief General Browner that there were some retired officials who urged the military to withdraw the support from the Marcos administration? Matagal na po niya itong nalaman. Kahit naman po before pa September 21 ay mayroong mga maliliit na grupo na nagsasuggest ng ganito. Pero according nga po kay General Browner at General Narteza, ay mananatili po silang loyal sa konstitusyon at sa chain of command. So walang dapat pong ipag-alala ang taong bayan patungkol po dito. So, ma'am, si President po hindi naman po siya bothered or worried sa mga ganitong information na lumabas? Kinikilala niya po ang kagalingan ng AFP at PNP at ang lahat ng kasundaluhan at kapulisan natin. At tiwala po sila na gagawin nila ang dapat at nararapat. Ma'am, last na lang. Does the palace see this as an act of sedition po or treason from those groups? Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito. Para kung meron mo pong dapat na managot ay siguro po dapat makasuhan. Thank you, ma'am. Next question will be from Tuesday New, DZBB. Ma'am, good morning po. Comment lang po from Palace mula doon sa statement ni Senator Amy Marcos na nagsabing nagre-request siya ng budget para doon sa mga public service endeavors niya pero lagi daw pong rejected or for later release or FLR. Tinagurian pa nga po niya yung FLR
as First Lady reject. Ano po ang komento dyan ng palasyo? Unang-una po, sana po pigilan. Pigilan nila, lalo-lalo na yung mga public servants, pigilan nila magbigay ng insinuation nang wala naman pong ebidensya. Kasi ang mga insinuation na ito na walang ebidensya, nakakasira lamang po sa nagiging trabaho po ng gobyerno. Unang-una po, kung sinabi po niya na siya ay nag-re-request, inaamin po ba niya na may insertion? Na siya ngayon na gusto niya sanang iparelease. So yan po ang una nating katanungan. Pangalawa, nakausap po natin ang DBM at sinasabi po nila na pagka po ang budget ay nagmula sa NEP, ito po ay may comprehensive release. So malamang po ito ay congressional insertion, yung sinasabi po ni Senator Amy. At may pinag-utos po kasi ang Pangulo para po maingatan ang budget. May mga congressional insertion na napansin o nakita na umaabot halos 797 billion pesos na ipinalagay po ng Pangulo for conditional implementation. Ibig sabihin po, hindi po to basta-basta ma-release nang hindi po kompleto ang dokumento para po ito ma-release. According to DBM, ang proseso po dapat ay ang magre-request ay ang implementing agency through the department head or secretary. Dapat may kompletong dokumento at dumaan sa masusing evaluation. At may certification ng Bureau of Treasury na may actual excess revenues. So kapag ito po naman ay naipakita at kompleto, hindi naman po ito hahadlangan, lalo-lalo na kung ito naman po ay proyekto para sa publiko. Thank you, ma'am. Another question, isahin ko na lang, may isa pa akong question dyan. I understand, ma'am, kahapon nasa PTV4 si Secretary Dave Gomez at mayroon pong reklamo yung mga empleyado ng PTV4 against a certain official po doon. Ano na po ang aksyon ni Secretary Gomez after his instruction last weekend na paiimbestigahan niya yung incident? Opo, in-order na po yung taong concern na mag-explain. Notice to explain na po at ngayon po yung deadline, binigyan po siya ng 72 hours to explain. At kapag ka po naisumite na po ang mga kasagutan, maaari na po ang management na sila po ang magbigay ng solusyon or decision on this matter. Next question, Maricel Halili, TV5. Good morning po, Yusek. A month ago, or just a month after the change in leadership in the Senate, there's another talk that there might be another change in Senate leadership. What message does it say, or what does it say about the stability of government officials as a whole? Do you find this concerning? How concerning is this? According to Senate President Tito Soto, stable naman po ang nangyayari sa Senado at nag-express lamang po sila ng kanilang mga damdamin at karapatan naman po nilang pumili kung sino yung nararapat na maging leader or mamuno sa kanila. So, may freedom of expression sila, may democracy sila sa loob ng Senado. So, hindi naman po siya alarming. Pero kung sakali na magkaroon po ng panibagong pagbabago, how will it affect particularly the legislative agenda of the executive, of the administration? Kung sino man po ang mamumuno muli sa Senado at may bagong liderato, makakaasa naman po siguro tayo na sila ay gagawa para sa taong bayan at hindi pang personal na interes. So makikita naman po nila kung ano po yung mga priority bills na maaaring makatulong sa taong bayan. So hindi po natin makikita at pinakikitaan na magkakaroon ito ng problema. Salamat, Yusek. Next question, Richmond Quevedo, Daily Tribune. Hi, Yusek. Good afternoon po. On the part of the palace po, kumusta po yung image ng ating bansa, Pilipinas, in terms of potential or lined up investments from other countries who have expressed their willingness to connect with us since yung problema po natin sa corruption ay lumalalim na? Definitely po, kahit papano po ay magkakaroon ito ng epekto, but marami po sa mga investigador, investors, na mas gugustuhin po nila na ang gobyerno ay lumalaban sa korupsyon.
Mas gugustuhin nila na ipinaglalaban ng gobyerno ang karapatan ng taong bayan. So with that, mas mananatili siguro ang tiwala nila sa Pilipinas para dito mag-invest. Thank you, Yusek. Last three question. Next question is from Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from the Malacanang. Sinabi kasi kahapon ni House Minority Leader Representative Marcelino Libanan na mas mabuti isulong ang constitutional change sa halip na snap election. Kung nais talaga ng tunay na pagbabago sa ating bansa, hindi lang sa mga nakaupong politiko, kundi sa buong sistema po. Thank you. Ang Pangulo po ay hindi po sa ngayon na aayon o sumasang-ayon para sa isang constitutional change. Marami pong paraan para po marisolba ang ganitong klaseng korupsyon. Marami na pong batas na maaaring gamitin kung susunod lamang ang mga public officials natin. Hindi po yung katulad na nangyari na may batas pero sinatabi o sinet aside. Kaya po tuloy, hindi na po nagto-turn over ang DPWH sa mga local government units. Matatandaan po natin, merong batas at yan nga po ang ikinadismaya ng Pangulo. Bakit hindi na nagto-turn over sa LGUs? Bakit? Dahil tinanggal nung nakaraang administrasyon. Marami ng batas. So dapat na lamang po ito ay enforce, i-implement, sundin ng ating mga public servants at public officials. Hindi po siguro nararapat sa ngayon ang constitutional change. Ang kailangan ay change of attitude ng mga officers at change of heart. Maging makapilipino, maging makabayan. Last na lang po isang follow-up, Yusek. Yung sa pahayag naman ni Senator Peter Cayetano na resign all at magdaos ng snap election. Nabanggit na po natin kahapon ang ating mensahe dyan. Binanggit muna natin na ito ay isang wishful thinking lamang, malamang, ni Senator Alan Cayetano. At wala po tayong panahon na pag-isipang malaliman ang mga personal desires ng sino mang public servants. Abala po ang Pangulo sa pagtatrabaho, abala sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol at bagyo. So wala pong oras ang Pangulo sa ganitong klaseng pamumulitika. Salamat, Yusek. Next question, Chloe Hufana, Business World. Good afternoon, Yusek. Agriculture Secretary Kiko Laurel said the plan to open a 1-month import window in January and extend the import ban through 2025 is more or less approved by the President. Could you clarify what specific directives or policies has the President formally approved to operationalize this plan? Opo, nakausap po natin si Secretary Balisacan at sa ngayon po ay inaaral po ito, ini-evaluate at magkakaroon po ng recommendation. Siguro by next week, tingnan po natin kung meron na pong recommendation ang DepDev. Thank you. Last question.